Malugod na tinatanggap ang lahat, kasama na mga minamahal kong kapatid, mga bisita at mga Bible study sa gitnang pagpupulong o midweek meeting ngayong linggo ng United Parañaque Sukat Congregation. Kaya pakisuyo para simulan, tumayo tayo kung angkop, umawi tayo ng papuri kay Jehovah. Ang ating pambungad na awit ay awit 152. Pamagat, isang dako ng papuri sa iyo. Halaw sa unang hari 8:27, unang kronika 29:14. Pagkatapos, pambungad na panalangin natin, si Brother Ezel magpili. Pakisuyo. Maraming salamat, Brother Ezel, sa diretso sa puntong panalangin na iyon. Saan kaya umiikot yung tema ngayong gabi? Dito sa Jeremias 7 at 8. Pwede nating isipin yung isang tema lang, lugar ng pagsamba. Dito sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, hinamak nila ang templo ni Jehovah. O dito naman sa pamumuhay bilang Kristiyano, meron tayong 2 punto, tatalakayin yung lugar ng pagsamba natin, Kingdom Hall. Kaya pakisuyo, umpisahan na natin dito sa kayamanan mula sa salita ng Diyos. Point number 1, pakinggan natin si Brother Andy Panganiban. Ang pahayag niya, hinamak nila ang templo ni Jehovah.
Isip-isipin mga kapatid na may isa kayong property o isang bahay na ginamit ito sa masama o illegal na negosyo ng pinagkakatiwalaan yung tao. At dahil dito, nasira yung pangalan nyo at ang inyong reputasyon. Ano kaya yung mararamdaman mo? Baka madismaya ka o magalit pa nga, hindi ba? Sa pahayag na ito, tingnan natin kung paano hinamak ng mga Hudyo ang templo ni Jehovah na sentro ng pagsamba at sagradong lugar sa lungsod ng Huda sa Jerusalem. At tingnan din natin ang lakas loob na paghahatid ng mensahe ni Propeta Jeremias mula kay Jehovah para kundinahin ang masasamang ginagawa ng mga Hudyo. Simulan natin ang pagbasa dito sa Jeremias, Kabanata 7, talata ay 4, mga kapatid. Tapos tatalon tayo dun sa talata 8 hanggang 10. Sa 4, huwag kayong magtiwala sa mapandayang mga salita at magsabi, ito ang templo ni Jehovah, ang templo ni Jehovah, ang templo ni Jehovah. Sa 8, pero nagtitiwala kayo sa mapandayang mga salita. Pwede ba kayong magnakaw, pumatay? Mga lunya, sumumpa ng may kasinungalingan, maghandog kay Baal, at sumunod sa ibang Diyos na hindi ninyo kilala? At pagkatapos ay tumayo sa harap ko sa bahay na ito na tinatawag sa pangalan ko at magsabi, maliligtas kami sa kabila ng paggawa ng lahat ng kasuklam na bagay na ito. Pansinin natin yung sinabi ni Propeta Jeremias, mga kapatid. Sinabi niya na huwag magtiwala sa mga mapandayang mga salita, sapagkat ito ay walang pakinabang. Sinasabi kasi ng mga Hudyano na ito ang templo ni Jehovah, pero kumusta naman ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang paraan ng pamumuhay? Sa teksto, direkta ring sinabi ni Jeremias yung mga masasamang ginagawa ng mga Hudyo, tulad ng pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, pagsamba sa mga huwad na Diyos, mga bagay na kasuklam-suklam sa Diyos na Jehovah. Pero pumapasok sila sa templo at sinasabi na sila ay maliligtas. Iniisip ng mga Hudyano na mapoprotektan sila ng templo kahit gumagawa sila ng kasamaan. Pero ano ba yung aral para sa atin ito, mga kapatid? Pwede ba tayong magkaroon ng dobleng pamumuhay tulad ng ginagawa ng mga Hudyano? Oo, dumadalo tayo sa pulong, nag-aaral ng Biblia, nangangaral sa mga tao, pero kumusta yung pinangangaral natin at yung pamantayan ng Diyos na Jehovah ba ay sinusunod natin? Baka gumagawa tayo ng mga masasamang bagay kapag wala na tayo sa Kingdom Hall. Doon sa teksto, nalaman din natin kung paano hinamak ng mga Hudyano yung templo ni Jehovah. Gumagawa sila ng mga masasamang bagay at hindi nila binibigyan ng halaga ang banal na lugar, ang templo ni Jehovah. Ngayon, ano pa yung epekto ng paghamak ng mga Hudyo sa templo ni Jehovah? Basahin naman natin yung talata 11, mga kapatid. Jeremias 7:11. Nariyan ba kayo? Ganito yung sinasabi. Ang bahay bang ito na tinatawag sa pangalan ko ay itinuturing na ninyong pugad ng mga magnanakaw? Nakita ko mismo ang ginagawa ninyo, ang sabi ni Jehovah. Ano sinabi dun sa teksto, mga kapatid? Yung templo ni Jehovah ay ginawang pugad o taguan ng masasama o ng magnanakaw. Sa reference natin, sinasabi na ang templo sa Jerusalem ay tinawag na bahay para sa pangalan ni Jehovah. Kaya anuman ang ginagawa sa templo, masama man ito o mabuti, ito ay nakakaapekto sa pangalan ng Diyos. Dahil sa maling paggawi, nasisira ang puri o nadudungisan ang pangalan ng Diyos na Jehovah. At ang paglapastangan sa pangalan niya ay tiyak na magdudulot ng kapuksaan sa lungsod ng Jerusalem at hahantong din sa pagtatakwil sa mismong templo. Ngayon, dito sa talata 12, basahin naman natin yung talata 12, mga kapatid, hanggang 14. Dito, ginamit ng Diyos na Jehovah ang Shilo para ipakita sa mga Hudyo kung ano ang mangyayari sa templo. Sundan niyo ako sa pagbasa sa talatang 12.
Pero pumupunta kayo ngayon sa lugar ko na nasa Shilo. Pumunta kayo ngayon sa lugar ko na nasa Shilo. Ang lugar na pinili ko noong una para kaluwalhatian ng pangalan ko. At tingnan ninyo kung ano ang ginawa ko roon. Dahil sa kasamaan ng bayan kong Israel. Pero patuloy niyong ginagawa ang lahat ng ito, ang sabi ni Jehovah. At kahit nagsasalita ako sa inyo ng paulit-ulit, hindi kayo nakikinig. Patuloy ko kayong tinatawag, pero hindi kayo sumasagot. Gagawin ko rin sa bahay na tinatawag sa pangalan ko, na pinagtitiwalaan ninyo, at sa lugar na ito na ibinigay ko sa inyo at sa mga ninuno ninyo, ang gaya ng ginawa ko sa Shilo. Ang Shilo, mga kapatid, ito yung dati at unang sentro ng pagsamba sa Israel. Pero iniwan ito ni Jehovah dahil sa kasamaan ng mga Israelita noon. Noong panahon ng saserdoteng si Eli, kinuha ng mga Israelita ang kabanang tipan sa Shilo habang sila ay nakikipaglaban sa mga Pilisteo. Iniisip nila na magtatagumpay sila dahil nasa kanila yung kabanang tipan ni Jehovah. Pero hinayaan ni Jehovah na sila ay matalo. At hindi na naibalik ang kabanang tipan sa Shilo, tanda na pinabayaan na ni Jehovah ang Shilo. Ngayon, mga kapatid, kung hindi magbabago ang mga taga-Huda, hindi nila babaguhin yung kanilang masasamang ginagawa, ganun din ang mangyayari sa templo sa Jerusalem. At nung 607 BCE nga, nawasak ang templo dahil sa mga Babilonyo. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ano yung aral na pwede nating ikapit at makuha sa pahayag na ito? Yung una, ang tunay na proteksyon at kaligtasan ay ibinibigay ni Jehovah. Hindi tayo dapat umasa sa material na proteksyon katulad ng iniisip ng mga Hudyano sa templo. At kailangan nating patibayin ang pananampalataya natin kay Jehovah. Regular tayong dumalo sa pulong at mag-aral ng Biblia. Yung ikalawa, ang ating paggawi, dapat nating, ito ay dapat na magbibigay ng kapurihan sa Diyos na Jehovah. Ang mataas na pamantayan niya ay dapat na isabuhay natin at ganun din, makita ito sa ating buhay sa araw-araw. At sa ikatlo, tulad ni Propeta Jeremias, yung lakas loob niya na mangaral, kailangan matularan din natin siya sa ating magkaroon tayo ng masigasig na pangangaral sa mga tao, prominente man o mayayaman, dahil tutulungan tayo ni Jehovah katulad ng tulong na ibinigay niya kay Propeta Jeremias. Ngayon mga kapatid, tingnan natin yung artwork sa ating workbook mga kapatid. Makikita natin dyan yung isang brother, maaring isa siyang elder, at makikita natin doon sa kanan, sa loob ng Kingdom Hall, masaya at nakangiti siyang kinakausap yung nakababatang brother. Maaring kinukomendahan niya to dahil sa mahusay niyang bahagi sa plataforma. Pero kumusta naman paglabas niya ng Kingdom Hall? Maaring nandun siya sa kanyang shop at yung empleyado niya na nagkamali ay pinapagalitan niya at sinisigawan. Dito nakita natin yung dalawang paggawi ng brother. Yung isa yung tamang paggawi at yung isa naman yung maling paggawi. Kaya makikita natin na ang paggawi ay dapat na makakapagbigay kapurihan sa Diyos na Jehovah. Salamat sa picture. At sa ating pag-uwi, magandang bulay-bulayin natin yung tanong sa atin mga kapatid. Napapapurihan ba si Jehovah ng mga paggawi ko sa lahat ng panahon? Maraming salamat, Brother Andy Panganiban, sa malinaw na pahayag na yon. Na-appreciate namin yung picture. Bubulay-bulayin namin yon pag-uwi. Dito tayo mga kapatid sa point number 2, spiritual na hiyas. Pakisuyo, iklian yung komento, diretso sa punto. Pangungunahan ito ni Brother Jonel de Los Angeles. Sino po ang gustong magbasa ng Jeremias chapter 8 verse 22? 8 verse 22. Sige po, Sister Rilumbria. Wala bang balsamo sa Gilead o wala bang tagapagpagaling doon? Bakit hindi pa gumagaling ang anak na babae ng bayan ko?
Salamat po. Sa tekstong ito, ano ang ibig sabihin ng wala bang balsamo sa Gilead? Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Sister Maglangit, sa unahan po. May literal nga po na balsamo sa Gilead na ginagamit bilang gamot sa mga sugat. Pero noong panahon ni Jeremias, walang espiritual na pagpapagaling para sa bayan dahil ang mga propeta at saserdote ay nagtuturo ng kasinungalingan at hindi nila ginagabayan ng tama yung mga tao. Kaya kahit may literal na gamot, wala namang lunas sa kanilang espiritual na kalagayan. Kaya nanatiling may sakit sa espiritual ang bayan. Salamat po. Sino pa po ang gustong magbigay? Sister Atamosa, sa likuran. At sa kasalukuyang panahon naman po, ang mga tinuturing na spiritual na balsamo ay ang mga elders sa kongregasyon na tumutulong naman po para sa spiritual na pagpapagaling ng mga may sakit naman po sa spiritual na paraan. Sister Umali, sa unahan po. Sa ngayon, sa congregation natin, yung mga elder natin, hindi naman sila naghahari-harian, hindi rin naman sila sinungaling, kundi sila ay maibigin, maawain at makatwiran. Kaya ina-encourage tayo ng Santiago 5:14 and 15 na kung halimbawa meron tayong sakit sa spiritual, pinapasigla tayo na magpa-check up o lumapit sa mga spiritual doctor natin sa kongregasyon ng mga elder para mabigyan tayo ng reseta mula sa Biblia na tutulong sa atin na maging malusog sa espiritual. Salamat. Maliwanag na po ang puntong iyon. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong espiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sister CK po, sa likuran. Ang nagustuhan ko po ay yung nakaulat sa Jeremias 7:23. Sabi ni Jehovah God na makinig tayo sa kanyang tinig at maging Diyos natin siya. Sapagkat tayo ang kanyang bayan, sabi niya, lumakad kayo sa lahat ng daan na inuutos kong lakaran ninyo para mapabuti kayo. Pero maiisip natin na ang tagal nang naisulat ang aklat ng Jeremias, ito po ay practical pa rin hanggang sa ating panahon. Oo, unang dahilan dahil buhay ang salita ni Jehovah. Nagmula ito sa kanya na isang buhay na Diyos na siyang pinakamarunong sa lahat. At ang ikalawang dahilan ay ang Biblia ay naglalaman ng mga prinsipyo na hindi naluluma. Kaya maraming tao o milyon-milyon tao sa buong mundo ang nagsabi na nakatulong ito sa kanila na makagawa ng tamang desisyon at maging mas masaya. Salamat. Sister Libres. Natuto ako dito sa Jeremias 8:20. Sabi dito, lumipas na ang anihan, natapos na ang tag-init, pero hindi kami naligtas. So ano ibig sabihin nito? Nung panahon ni Jeremias, ang anihan at tag-init ay mga panahon kung kailan nakakalap ng pagkain at naghahanda para sa kanilang kinabukasan. Pero sinabi dito sa teksto, hindi sila naligtas. Sa anong diwa? Sa espiritual na diwa na lumipas yung pagkakataong ibinigay ni Jehovah upang sila ay magsisi at magbago. Pero dahil patuloy nilang tinatanggihan ng mga babala ni Jehovah, kaya dumating ang hatol bago pa sila maligtas. Kaya yung natutunan ko dito na si Jehovah ay nagbibigay ng sapat na panahon para magsisi ang mga tao, ngunit hindi habang panahon ang pagkakataong yung binibigay niya. Kaya para sa akin, hindi ko dapat ipagpaliban ang pagbabagong dapat kong gawin sa aking sarili. Na tulad ng mga tagahuda na napalampas nila yung pagkakataon kung hindi kukilos agad. Salamat po. Sister Vasquez. Sa Jeremias 7:11, binanggit doon na nakita ko mismo ang ginagawa nyo, sabi ni Jehovah. Ang mga lingkod ng Diyos na Jehovah noon sa Juda ay naglilingkod sa templo. Pero bagamat sila ay naglilingkod, meron silang ginagawa na hindi tama. Nasa akala naman nila ay hindi ito nakikita ng Diyos. So sa panahon din naman natin ngayon, baka nga tayo, naglilingkod tayo sa Diyos na Jehovah. Pero pagka nasa lihim o baka wala sa kingdom hall, meron tayong ginagawang hindi tama. Tandaan natin yung sabi nga na lahat ng bagay na ginagawa natin sa lihim, nakikita ito ng Diyos na Jehovah. Salamat. Sister Calso po, sa likuran.
nang banggitin ng 3 beses ang templo ni Jehovah, akala nila nandoon na walang mangyayari sa kanila sa kabila ng ginagawa nilang masama at hindi sila iiwan ni God Jehovah ayon sa Jeremiah 7:4. Kaya itinakwil sila ng katulad na pagtetakwil sa tabernakulo ng cielo. Sa ngayon maraming mayayaman at purumending tao, nakakausap natin, taglay natin ang ating sarili. Ang lakas ng loob na pakikipag-usap, kahit saan man tayo naroroon, ang ating Diyos na Jehovah ang siyang tutulong sa atin. Salamat, Sister Irish Atamosa. Bilang isang magulang, nais kong tularan yung pagdidisiplina ni Jehovah. Mababasa natin sa Jeremiah 7:23, hindi siya agad nagpaparusa, nagtuturo muna siya at paulit-ulit na nagbababala at nagpapaalala. Kapag ganito yung aking pakikitungo sa aking mga anak na kinikilala ko yung paraan ni Jehovah sa pagdidisiplina, mas madali din nilang kikilalanin si Jehovah at ang magiging paraan na pagdidisiplina po nito. Salamat po. Brother Atamosa sa likuran. Napatibay ako sa magandang katangian ni Jeremias sa Jeremias 8:18. Ang pagkadama niya ng kalungkutan dahil sa sasabitin ng mga tao ng kapanahonan niya. Dahil dito, nagtulak ito sa akin na magkaroon din ng ganong damdamin para sa mga tao na sa ministeryo o saan man posibleng magpatotoo hanggat binibigyan ako ng lakas ng loob ni Jehovah gawin ito kahit ako man ay nasa malayong lugar at ibang lahi man tao ang aking posibleng mapamahigian ng mensahe ni Jehovah ng kaharian. Salamat. Brother Francisco po. Sa Jeremias 8:5 kung mababasa natin. Bakit ba ang bayang ito, ang Jerusalem, ay palaging nagtataksil sa akin? Ayaw nilang tumigil sa pandaraya, ayaw nilang manumbalik. Anong punto? Nagkulang ba si Jehovah sa mga tao noon? Nagkulang ba yung mga propeta? Siyempre hindi. Pero alam din ba nila yung katotohanan? Pero alam nila. Pero yung punto, hindi pala sapat na alam lang natin yung katotohanan. Kagaya ng pahayag kanina, napakahalaga pala na yung katotohanan is nagkakaroon ito ng epekto sa ating puso. Salamat. Sister Libres. Jeremias 7:4-10. Nagustuhan ko po ito dahil itinuro po dito na hindi lamang sapat ang panlabas na pagsamba at ang tunay na pagsamba ay hindi nakikita lamang sa pagpunta sa mga Kingdom Hall o sa mga panlabas na gawain. Natutuhan ko na mas mahalaga kay Jehovah ang pagsunod at mabuting paggawi kaysa sa mga ritual o relihiyosong pagkakailan lamang. Salamat po. Brother Belmonte. Sa ministeryo, magagamit natin yung Jeremias 7:31 para palitawin na hindi totoo yung impyerno. Kasi kung kasuklam-suklam kay Jehovah yung pagsusunog sa mga anak sa apoy, hindi magiging makatwiran na siya mismo ang magpapahirap sa tao sa isang maapoy na impyerno magpakailanman. Sa madaling salita, hinahatulan po ni Jehovah yung mga turo ng ibang relihiyon tungkol sa maapoy na impyerno dahil ginagamit po sila ni Satanas para maipakitang malupit ang Diyos na salungat po sa katwiran. Maraming salamat mga kapatid sa mga nakapag-share ngayon ng nakapagpapatibay ng mga komento. Salamat din, Brother Jonel de los Angeles, sa maayos na pagtalakay na yun. At salamat mga kapatid, nakakapagpatibay yung mga komento nyo. Dumating na tayo sa oras para pakinggan yung mga estudyanteng naghanda na kanya-kanyang mga bahagi. Umpisahan natin sa point number 3, pagbabasa ng Biblia. Pakinggan natin maigi si Brother Lijan Daulong. Babasahin niya, Jeremias 8:4-13. At sabihin mo sa kanila, ito ang sinabi ni Jehovah. Mabubuwal ba sila at hindi na muling makakababa kapag may isang manumbalik? Hindi ba uurong din ang isa pa sa gagawin niya? Bakit ba ang bayang ito, ang Jerusalem, ay palaging nagtataksil sa akin?
Ayaw nilang tumigil sa pandaraya. Ayaw nilang manumbalik. Nagbigay pansin ako at patuloy na kinig, pero hindi tama ang sinasabi nila. Walang isa man ang nagsisisi sa kasamaan niya o nagtanong, ano ba itong nagawa ko? Ang bawat isa ay bumabalik sa landasin ng karamihan, gaya ng kabayang sumusugod sa labanan. Kahit ang sigwana sa langit ay nakaalam ng mga panahon niya. Sinusunod ng bato-bato at bato-bato at ng sibat at ng tarat. Ang panahon ng kanilang pagbabalik, pero hindi nauunawan ng sarili kong bayan ang kahutulan ni Jehovah. Paano ninyo masasabi, matatalino kami at nasa amin ang kautusan ni Jehovah? Ang totoo, ang sinungaling na panulat ng mga eskriba ay ginamit lang sa kasinungalingan. Ang matatalino ay naglagay sa kahiyaan, nasindak sila at mahuhuli sila. Itinakwil nila ang salita ni Jehovah. Kaya anong karunungan ang mayroon sila? Kaya ibibigay ko ang mga asawa nila sa ibang lalaki, ang mga bukid nila sa ibang tao. Dahil mula sa pinakababa hanggang sa pinakadakila sa kanila, bawat isa ay di tapat at sakim sa pakinabang. Mula sa propeta hanggang sa mga saserdote, bawat isa ay nandaraya at sisikap nilang pagilingin ang sugat ng bayan ko sa basta-bastang pagsasabing may kapayapaan, kahit wala namang kapayapaan. Nahihiya ba sila sa kasuklam-suklam na mga bagay na ginawa nila? Hindi sila nahihiya. Hindi nga nila alam kung paano mahiya, kaya babagsak sila gaya ng mga bumagsak na. Mabubuwal sila kapag pinarusahan ko sila, ang sabi ni Jehovah. Kahit tinipon ko sila, dadalhin ko sila sa kanilang wakas, ang sabi ni Jehovah. Walang matitirang ubas sa punong ubas, walang matitirang igos sa puno ng igos, at malalanta ang mga dahon, at ang maibinigay ko sa kanila ay mawawala sa kanila. Maraming salamat, Brother Lee Jan, sa mapagboluntaryong saloobin na yon. Ilang panahon lang, ilang oras lang ihinanda ni Lee Jan, pero naitawid niya ng mahusay sa tulong ni Jehovah. Tingnan natin dito sa lesson 2, sa brochure natin na maging mahusay sa pagbabasa, pagiging natural. Paano tayo magiging natural? Nagbabasa tayo. May magandang point na ginawa si Brother Lee Jan. Pansin natin, tumingin siya. Audience contact, isa yan sa mga punto dito. Salamat, Brother Lee Jan. Pero pwede mo pang ma-improve yung bahagi mo, Brother Daulong. Isang point din dito sa lesson 2, para maging natural yung pagbasa, pwede tayong kumumpas. Para maiwasan yon, Brother Daulong, iwasan natin na ilagay yung kamay sa ating bulsa. Kasi mahirapan tayong dukutin. Kaya maganda, yung kamay natin, nandito lang sa tabi natin. Pero salamat sa effort na yon, mahusay. Mga kapatid, dito na tayo sa maging mahusay sa ministeryo. Point number 4, pagpapasimula ng pakikipag-usap. Hindi formal na pagpapatotoo. Panoorin natin maigi sila Sister Jean Daulong, kapartner niya Sister Lota Maglangit. Hi, gusto mo share tayo? Pasensya na kasi nagustuhan ko yung binabasa ko kaya hindi ko napansin nakikibasa ka na pala. Naku, sorry, na-distract kita yata. Pero kasi alam mo, ang ganda kasi ng topic, very interesting kaya napabasa ako. Okay lang. Sa bagay maganda nga naman yung topic. Kung ikaw yung tatanungin, ano ba yung basehan mo ng tama at mali? Basehan ng tama at mali? Sa akin, syempre yung simple lang. Lagi ko nga sinusunod yung bang golden rule ni Confucius, isa doon yung sabi, wag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Kaya hindi ako nanlalamang ng tao, kasi ayoko rin lamangan din ng iba. Di ba maganda yun, hindi magulo? Tama. Maganda nga naman yung sinabi niyo kasi parang kung ayaw mo gawan ka ng masama, dapat wag ka rin gumawa ng masama sa iba.
Magandang payo nga yun, no? Parang katulad din yun dito sa nabasa ko. Actually, nabasa ko dito sa publication na to, halos parang katulad ng payo ni Jesus Christ sa Matthew 7:12 na kung ano yung gusto mong gawin sa iyo ng iba, hindi nang gawin sa ibang tao. Kaya dito yung payo ni Jesus, may effort. Parang sinabi niya, kung gusto mong mahalin ka ng ibang tao, mahalin mo din sila. Sa tingin mo, maganda rin yung mga golden rules ni Jesus Christ? Aba, oo naman. Maganda nga yung sinabi mo. Kaya nga masarap isipin na concern sa iyo yung iba kasi nagpakita ka rin ng concern sa kanila. Diyan ba sa magazine na yan, marami bang mga advices na mababasa dyan? Opo naman. Kung gusto mo sa iyo na to, para mabasa mo rin ibang mga nakasulat dito. By the way, ako nga pala si Jean. Malapit lang ako sa area nakatira. Kung gusto mo, pwede kitang bisitahin or tawagan para ma-share ko naman sa iyo yung iba ting mga magagandang plano ng Diyos para sa atin. Kung okay lang naman sa iyo, tingin ko, bas magugustuhan mo yun. Talaga? Siya nga pala, sige, bibigay ko sa iyo yung number ko, tapos message mo ko. Siya nga pala ako tawagin mo na lang ako Ate Lota. Sa akin na to, so hindi na ako makikibasa sa iyo. Hindi na. Sa susunod, bas dadagdagan ko pa. Talaga? O sige. Salamat uli, Salamat din ulit, Sister Jean Daulong at Sister Lota Maglangit. Dito mga kapatid, sa brochure na mahalin ang mga tao. Lesson number 5, mataktika. Point number 5, kung wala namang mali sa sinabi niya, sang-ayunan siya at komendahan. Ano yung magazine? Ano yung tama o mali? Ano yung opinion ng kausap? Yan yung sinabi ni Confucius golden rule. Ano sinabi ni Sister Jean? Mas maganda yung sinabi ni Jesus, positive. Hindi ganun Sabi dito, pag-usapan mo ng isang bagay na mapagkakasundoan nyo. Baka tama yung paniniwala niya sa kanya. Effortless yung transition Ano yung sabi ni Sister Jean? Parang ganito yung nabasa ko. Di ba? Transition sa magazine. Mula kay Confucius, napunta kay Jesus. Magandang tularan yon sa ministry. Salamat, mga kapatid. Dito na tayo sa point number 5. Yung kanina, first time, ito naman, pakikipag-usap muli. Bahay-bahay. Ipakipag-usap ang isang katotohanan mula sa Appendice A ng brochure na mahalin ang mga tao. Sa setting na to, pinapasok na yung publisher. Panoorin natin Sister Lydia Maglangit, partner niya, Sister Chriselle Magallanes. Hi Kay, good morning. Dito kasi ulit yung territory namin, kaya pinuntahan ka agad kita para kumustahin. What happened? Bakit may arm support ka? Hi Ate Iya, eto, buhay pa naman po. Na-aksidente po kasi ako nung nagbabike kami ng mga friends ko. Pero okay naman po ako, nagpapagaling na lang. Pero minsan nakakainip kasi feeling ko ngayon useless na ako. Bakit mo naman nasabi? Kasi dati pong active ko sobra. Gala, sports, school activities. Pero ngayon, konting lakad lang, hirap na ako. At yung limited na rin po yung movements ng arm ko. Kaya, ayun. Ganun ba? Pero at least, sinusuportahan ka niyan, di ba? Oo nga po. Loyal sa'yo. Tama po. Pero minsan nakakaiyak din po, actually. Naintindihan kita, Kay. Kasi nga after nung accident mo, talagang biglang nagbago yung routine mo. Tsaka natatakot din po ako minsan, ate. Kasi what if hindi na bumalik yung dati kong lakas? Or what if hindi na ako makalakad ulit ng ayos? Alam mo, Kay, may naalala akong isang Bible insight na makakatulong sa'yo much dyan sa situation mo. Okay lang na i-share ko? Okay naman po. Ayan, sige. Dito sa Biblia, sa Isaiah 35:5 and 6, sabi dito, sa panahong iyon, madidilat ang mga mata ng bulag at mabubuksan ang mga tainga ng bingi. Sa panahong iyon, ang pilay ay tatalon gaya ng usa. So imaginein mo yung dating hirap maglakad, tatakbo, tapos sabi dito, tatalon, na sobrang saya. Grabe ate, no? Parang nakaka-emotional siya pakinggan. Lalo na kapag ikaw yung mismong nakaranas ng ganon. Katulad ko na hirap kumilos ngayon at maglakad. Kaya sobrang comforting yung Bible verse na to. Pinapakita talaga na hindi forever yung mga limitations natin or yung sufferings na nangyayari sa atin ngayon.
Totoo ate, nagustuhan ko po yung tatalon gaya ng usa. Parang ang saya po ng image na ganun. Exactly. Kaya hindi lang basta okay na, instead talagang magiging masaya, tapos wala nang sakit, healthy na yung mga tao. Sana ma-experience talaga natin yan ate, no? Of course, mangyayari yan kasi Diyos mismo ang nangako. At alam mo ba, nung nandito sa lupa si Jesus, nagpagaling siya ng mga may sakit, tapos pinalakad niya yung mga pilay. Kaya pinapakita lang no, na in the future, yun yung mangyayari kapag dumating yung kaharian ng Diyos. Oo nga, no? Hindi ko siya masyadong na-appreciate dati hanggang sa ako mismo yung nakaranas ng ganon. At minsan talaga mas tumatama sa atin yung promises ng Bible natin, no? Kapag tayo mismo nakadanas ng ganon. At hindi mo alam, Ate Iya, pero sobrang down talaga ako this past few days. Ganun ba? Naintindihan ko yung nararamdaman mo, Kay. And thank you dahil shinare mo sa akin. Actually, alam mo, si Jehovah concerned mismo dyan sa nararamdaman mo. Kaya hindi niya kinalilimutan anything yung pain na nararamdaman natin ngayon. Nakagaan naman pakinggan yan, ate. Good. At habang hinihintay natin yung pangako ng Diyos, gusto ni Jehovah na ngayon pa lang meron na tayong comfort at saka yung hope, kahit yan, nowadays pa lang. Thank you talaga, Ate Iya, sa pagbibigay mo comfort sa akin. Gamit po yung Bible. Mas gumaan po yung pakaramdam ko today. Sige, next week, okay lang, dalaw ulit ako sa'yo para ma-share ko sa'yo ibang Bible insights. Sure po, okay lang. Sige, pahinga ka muna. And then next time less action muna tayo dyan sa pagbabike mo, ikaw talaga. Noted po, ate. Okay. Thank you. Thank you din, Sister Lydia Maglangit at Sister Chriselle Magallanes sa props na yon sa kamay. Minsan may mga ganyan talaga sa ministry na encounter natin na aksidente. Sa part nila, dito sa lesson 9, pagdalaw muli na to, may empatya. Point number 3, makinig, mabuti. Bakit maganda yung bahagi nila? Nung nagsabi ng saloobin, yung householder na si Kay, ano sinabi ni Sister Lydia Maglangit? Okay lang yan. Ituloy natin yung napag-usapan natin last time. Hindi nagtanong siya, bakit mo nasabi? Interested siya, may empatya. Tapos, sabi ni Sister Lydia Maglangit, may naalaala kong Bible insight connected doon sa situation ng kausap. Ano pa? Ano yung reaksyon ng householder? Effective ba yung empatya na pinakita ni Sister Lydia? Ano sabi? Nagustuhan, nakakagaan sa pakiramdam. Gagayahin namin yon sa ministry. Salamat. Dito tayo sa point number 6, paggawa ng mga alagad, Bible study. Tatalakayin nila Sister Michelle Umali, kapartner niya, Sister Maria May Muhulyo, yung Masayang Buhay Magpakailanman, Lesson 19, Paragraph 6. Panoorin natin. Okay, so ito na tayo sa number 6, Mayno. Pwede mong basahin pati yung teksto. Mahal namin ang isa't isa. Ikinumpara ng Biblia ang mga Kristiyano sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sabi sa teksto ng Korinto 12:25-26, para hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi ang katawan, kundi magmalasakit sa isa't isa ang mga bahagi nito. Kung nagdurusa ang isang bahagi, nagdurusang kasama nito ang lahat ng iba pang bahagi. O kung pinuri ang isang bahagi, nakikisaya rito ang lahat ng iba pang bahagi. Salamat sa mahusay na pagbabasa. So, base sa binasa natin, ang tanong, ano ang gagawin ng mga tunay na Kristiyano kung may kapananampalataya o kapatid silang nahihirapan? Kailangan nga nilang ipakita yung malasakit sa isa't isa. Tama, mahusay. Napansin mo, sinabi rin dyan sa binasa nating teksto, kung nagdurusa ang isang bahagi ng katawan, nagdurusa rin ng mga kasama nito. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, parang apektado rin yung ibang part ng katawan kapag may masakit sa kanya. Oo, di ba? Halimbawa, kung masakit yung paa, syempre, apektado rin yung ibang parte. Yan. Syempre, hindi yun pwedeng baliwalain. Kaya ikaw, ano bang napansin mo sa pag-ibig ng mga saksi ni Jehovah sa isa't isa?
Sa totoo lang, kaya nga ako na-encourage na magpa-Bible study eh. Kasi kapag dumadalo ako, nakikita ko na mahal niya isa't isa. So, iniisip ko din sana someday maging isang ganap na saksi ni Jehovah din ako. Pero sa isang banda, iniisip ko din, baka mahirap kasi parang hindi naman all the time madaling magpakita ng pag-ibig. Nakakatuwa naman, no? Salamat din sa pagiging honest mo. Alam mo, sa totoo, talagang mahirap magpakita ng pag-ibig, no? Sa mundong to. Pero, sa palagay mo, bakit kaya ginagawa yan ng mga tunay na Kristiyano? Di ba parang pag-aralan natin nung last time na si Jesus yung makikilala daw yung mga alagad niya kapag may pag-ibig. Oo, tama, mahusay. Salamat at naalala mo pa yung napag-aralan natin last time, no? Kaya, totoo yun kasi kung wala kang pag-ibig, halimbawa, matalino ka, no, mayaman ka, pero wala kang pag-ibig, masasabi ba na alagad ka? So, hindi doon makikilala. At yung mga kapatid o mga saksi ni Jehovah, sino kaya yung gusto rin nila na pasayahin? Si Jehovah, mahal din nila si Jehovah. Kaya, masabi nga na mahal din nila si Jehovah kung mahal din nila yung isa't isa. Mahusay. Makakatulong din kaya sa'yo yung pag-ibig kay Jehovah? Oo naman, gusto ko rin sikapin na magpakita ng ganong klaseng pag-ibig. Salamat naman. Sa tingin mo, paano ka kaya makakapagpakita ng gayong pag-ibig din kahit na Bible study ka pa lang? Siguro, yung mga natutunan ko, i-share ko sa family ko, sa friends ko, ganun. Maganda yun, no? Yung effort na gagawin mo. Okay, so meron din tayong papanoorin na video. Tingnan natin kung paano ipinakita ng mga kapatid yung pag-ibig nila sa biktima ng bagyo. Panoorin natin. Ayan. So, ayon dyan sa video, paano ipinakita ng mga saksi ni Jehovah na mahal nila yung isa't isa? Parang nag-donate sila ng food, ng mga gamot, pinuntahan nila yung mga kapatid na nasalanta. Grabe, no? Laki pala nung nagagawa ng donation nyo. Kasi sa religion namin, parang walang ganong mga arrangements. Ganun ba? Pero alam mo ba na kahit na walang sakuna, yung mga kapatid, talagang nag-e-effort sila na magbigay ng donation. Yung iba pa nga, mismo yung sarili nila, dinodonate nila, ginagawa nila, nagbo-volunteer sila dun sa mga lugar kung saan merong sakuna. Kaya talagang nakakabilib yung mga kapatid na gumagawa nun. Paano naman yung walang pang-donate o kaya hindi makapunta dun sa area na nasalanta? Katulad nung napanood natin sa video, malaking bagay yung prayers. No, kahit na halimbawa walang pang-donate o wala talagang hindi makapunta dun sa lugar na yon. So, panalangin. Malaking bagay yon para dun sa mga nasalanta. Lahat pala merong magagawa, no? Para lang makapagpakita ng pag-ibig sa isa't isa. Oo, talagang ginagawa ng mga kapatid yung lahat para makaambag dun sa mga kapatid o makabigay ng tulong dun sa mga kapatid na nasalanta. Kaya kung ganitong uri ng mga tao yung makakasama mo, mapapakilos ka rin kaya nito na magpakita rin ng pag-ibig? Oo naman. Kaya na-appreciate ko na iba pala talaga magpakita ng pag-ibig yung mga saksing katulad nyo, no? Oo, maraming salamat doon, no? Ayan. Meron ditong picture. Ayan, salamat Sister Michelle Umali, Sister Maria May Mihulyo. Yung setting na yon sa Bible study, minsan, kahit alam nung Bible study yung lesson, hindi pa rin maabot yung puso niya, di ba? Kaya maganda yung bahagi nila. Dito balik tayo sa brochure na maging mahusay sa pagtuturo. Lesson 19, tumatagos sa puso. Ano yung technique na ginawa ni Sister Michelle Umali? Nag-explain ba? Sabi dito, sa ministeryo, gumamit ng mga tanong. Puro tanong Para yung Bible study yung magsasabi. Malalaman ng Bible teacher, mag-gauge niya, ano kaya yung pinaniniwalaan ng study ko? Sabi dito, sa una, tulungan ang mga tagapakinig na suriin yung sarili nila. Sa pamamagitan ng pagtatanong, makikita natin ano yung iniisip ng study. Halimbawa, may mga tanong Tanong ni Sister Michelle kanina, ano yung napansin mo? Bakit kaya nila iyon ginagawa, yung pag-volunteer? Tapos may mga rhetorical din na tanong. Nakakatulong din ba sa'yo? Kung ganitong uri ng mga tao kasama mo. O, di ba? Yung tanong, tutulong yon para maabot ng puso
yung Bible maabot niya yung puso ng ini-study natin. Mahusay. Gagayahin namin yung mga presentation yung mga kapatid. Salamat sa efforts ninyo. Dito na tayo sa pamumuhay bilang Kristiyano. Bago natin talakayin yung mga susunod na punto, kung angkop, tayo po tayo. Awit tayo ng papuri para kay Jehovah. Ang awit bilang 91. Pamagat, aming pagpapagal dahil sa pag-ibig. Halaw sa awit 127:1. Sa susunod na dalawang punto, tungkol to sa Kingdom Hall. O trivia mga kapatid, kilala nyo ba sino nag-suggest ng pangalang Kingdom Hall sa lugar na pagsamba natin? Si Brother Joseph Rutherford noong 1935 nung nasa Hawaii siya. Kaya para ma-appreciate natin yung Kingdom Hall, pakinggan natin si Brother Chito Arjona. Tatalakayan niya ang point number 7, kung paano natin mapapahalagahan ang mga Kingdom Hall natin. May pagtalakay ito mga kapatid, may participation ng audience. Parorin muna natin ang video bago yan. Oh, Caleb, natatandaan mo ba kung saan naglingkod si Samuel? Sa tabernakulo? Tama. Parang bahay na niya yun. Pero bahay din iyon ni Jehovah. Paano kaya iyon inalagaan ni Samuel? Oh, pinanatili niya po yung malinis. Tama. Ang Kingdom Hall ay bahay din ni Jehovah. Paano natin ito aalagaan?
Very good, Caleb. Kapag pinananatili nating malinis ang Kingdom Hall, ipinapakita nating mahal natin si Jehovah. Mata natin ang video. Sa tanong, paano natin malagaan ang Kingdom Hall natin at bakit dapat natin itong gawin? Mukhang obvious kung sino dapat sumagot o sino ba yung kanina sa Meron ba? Sige, Brother Jay. Panatilihin nating malinis ang Kingdom Hall kasi alam natin na bahay din ito ni Jehovah. Ngayon sa video si Caleb, Bakit kaya si Caleb? Ano bang ginagawa ng mga anak? O lalo yung pag bumibili ng candy o kaya mineral sa labas, ano bang dapat gagawin? Sa bus PJ. Buliro yun. Binubula ko nung pagka bumibili na yun Wala bang, guilty bang mga bata? Sorry. Joke lang, tuloy mo nga, Brother Jay. Marami sa mga kabataan na ang ginagawa pagbili nila ng candy or bumili ng tubig, iniiwan nila dito sa loob ng Kingdom Hall yung mga bagay-bagay na pwede naman nilang iuwi pagkatapos ng pagpupulong. Kaya pinaalalahanan ng lahat, maaring bata man o tumatanda, tayo mismo, maging responsable tayo, responsible na pag ano yung kalat nakita natin, linisin na rin natin. Kasi may sa mga bata yung naglaro kagad. Hindi na maglaro ang mga magulang, Pagkatapos, kaya dapat sila kagad magpaalala, Minsan sinasabi ko sa mga magulang, yung mga anak niyo pag lumabas, bantayan nyo yung kalang binibili, hindi naman kasi natin pwedeng pagbawalan, baka biglang yan sa uhaw, Ngayon, basahin natin yung 2 Timoteo, unang Timoteo 2:9. Sinong nais bumasa? Sister Juby Marsan? Gayon din, dapat pagandahin ng mga babae ang sarili nila sa pamamagitan ng maayos na pananamit na nagpapakita ng kahinhinan at patinong pag-iisip, at hindi sa pamamagitan ng pagtitirintas ng mga buhok o pagsusot ng ginto o perlas o napakamahal na mga damit, kundi sa paggawing angkop sa mga babaeng may debosyon sa Diyos, ibig sabihin sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Thank you. Paano pa natin ipakita na inagalang natin si Jehovah kapag dumadalo sa pulong? Yung Kingdom Hall, ito naman pag dumalo. Sister Austria? Sa pamamagitan ng manamit tayo ng maayos at yung mga paggawing may devotion sa Diyos, ibig sabihin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Dapat bang mamahalin ating mga damit? Mga signature? Sister Barcy. Hindi po nangangailangan ng mga mamahalin na damit. Ang kailangan lang yung malinis, maayos, at saka yung angkop talaga na hindi naman yung maiksi, mga above na nila. Okay. Hindi pwede. Okay. Salamat, Naalala ko tuloy, meron ako mga kaibigan na medyo maandang buhayan. Tinitingnan ko yung mga 70,000 to 100,000 yung mga damit. Grabe naman ito, kabuhayan ko na yun. Pero ang mahalaga, dapat atin talagang bigyang pansin, sarili natin, pati yung pagsamba natin na Kingdom Hall kay Jehovah. Salamat, Brother Chito Arjona, nakakapagturo yung part na yun. At na-appreciate din namin kayong mga kapatid. Cleaners man o hindi, nagtutulungan tayo. Ang Kingdom Hall hindi lang nililinis, mine-maintain din. Pakinggan natin ngayon si Brother June Tolisora, point number 8. Saan napupunta ang donasyon mo? Maintenance ng Kingdom Hall. Katulad nung binanggit kanina sa ating title, ang ating Kingdom Hall ay ang maintenance ng ating Kingdom Hall ay sinusuportahan ng mga donasyon ng mga kapatid. May idea po ba kayo kung ilan ang Kingdom Hall sa buong mundo na ginagamit para sa pagsamba ng mga saksi ni Jehovah? Sister Irene Atamosa.
Sa buong mundo po ay 63,000 Kingdom Hall po. Yan. 63,000 Kingdom Hall. Ito po ay nung 2023 service year. So, after 3 years, sigurado tayo na mas nadagdagan pa iyon. Ang Kingdom Hall natin ay ginagamit natin pantangi na sa pagsamba natin kay Jehovah. Kung minsan, ginagamit din ito para sa iba pang mga tsokratikong gawain at mga activities. Halimbawa, itong Kingdom Hall natin, kamakailan, ginamit natin ito sa pag-aaral ng mga regular pioneers sa PSS. Ginamit din ito dun sa pag-aaral ng mga elders natin sa School for Congregation Elders. Pero pansinin nyo yung mga kapatid, dun sa komento ng isang regular pioneer dun sa Colombia, sabi niya dito, dahil sa Kingdom Hall, nagiging mas madali na tanggapin ang mabuting balita. Marami ang humahanga kasi maayos na maayos ang mga Kingdom Hall natin. Ano yung gustong sabihin ng regular pioneer? Ang Kingdom Hall, mas nakaka-attract siya sa ibang mga kapatid o sa mga naiimbitahan natin dahil sa kanyang pagiging maayos, disente, at nagbibigay dignidad sa Diyos na Jehovah. So, kung nagbibigay dignidad ito, maganda at kaakit-akit sa mga interesado, mahalaga na na-maintain natin ang ating Kingdom Hall. Bago natin sagutin yung mga tanong, mga kapatid, pag-usapan na muna natin kung paano ino-organize yung maintenance at pinopondohan yung maintenance ng Kingdom Hall. Bueno, ang Kingdom Hall ay nasa pangangalaga ng lahat ng kongregasyon na gumagamit dito. Sa kalagayan ng ating Kingdom Hall, 4 yung kongregasyon na gumagamit dito. At yung mga kongregasyong ito ay nagtutulong-tulong para ma-maintain yung ating Kingdom Hall. Ang samahan sa pamamagitan ng Local Design Construction Department, nag-assign sila ng mga brother na magiging maintenance trainer para dun sa mga kapatid na nagtutulong-tulong para ma-maintain yung ating Kingdom Hall. Paano sila nakakatulong sa mga kapatid, mga volunteers ng Kingdom Hall? Bueno, sila yung nagbibigay ng mga training kung paano mahusay na ma-maintain yung Kingdom Hall. Tinetrain din sila. At kapag tapos nilang matrain, sila naman ite-train yung mga volunteers ng ating Kingdom Hall. Hindi lang sa paglilinis, pati yung pag-maintain ng mga nasira na mga equipment, mga fixtures, mga parte ng ating Kingdom Hall para mapanatili natin itong maganda, maayos, at nagbibigay kapurihan sa Diyos na Jehovah. Ngayon, sa unang tanong, doon sa ating workbook, pwede nyo rin mga kapatid tingnan yung ating reference dyan para doon sa mga tanong na babanggitin natin. Anong mga gastusin ang kailangan para mapanatiling maayos ang mga Kingdom Hall at bakit ito mahalaga? Brother Belmonte. Kailangan po ng pondo para sa kuryente, tubig, repair and maintenance po. Mahalaga po yun para mapanatiling ligtas, maayos at marangal po yung lugar ng pagsamba natin at para makapagbigay po ng magandang patotoo sa mga taong hindi saksing kapitbahay na nakakita po ng Kingdom Hall natin. Yeah, eksakto. Depende sa kung nasaan yung Kingdom Hall at yung kalagayan niya. Halimbawa, dito sa ating Kingdom Hall, gumagamit tayo ng internet, gumagamit tayo ng aircon, may parking tayo. So, ilan lamang yan sa mga utilities na ating mini-maintain para tayo ay makapagpulong ng maayos dito sa ating Kingdom Hall. Ang sunod na tanong, ano ang napahalagan mo sa paraan ng pag-oorganisa at pagpopondo para ma-maintain ang ating mga Kingdom Hall? Sister Atamota. Pahalagan ko po kung paano napapanatili ang kagandahan ng Kingdom Hall at kung paano hindi na po lumalaki ang sira. Dahil malapit pa lang ay naayos na po agad. At dahil po doon, ang Kingdom Hall po ay nagbibigay ng karangalan at kapurihan kay Jehovah na isang patotoo kung anong uri siya na Diyos na organisado at desente po. Okay, salamat. Noong 2023 service year, gumastos ng $76 million ang samahan para sa pag-maintain ng mga Kingdom Hall sa buong mundo. Napakalaking halaga ng mga kapatid. Ilang projects yung natapos nito noong 2023 service year? 8,793 projects. Yan yung mga natapos noon. Dito naman sa ating Kingdom Hall, ano yung mga kinakailangan natin para ma-maintain natin?
Una, nagbabayad tayo ng mga utilities sa kuryente, ng tubig, internet. So, ngayon, meron tagubili ng samahan na mag-maintain tayo ng malinis na maiinom na tubig. So sa mga susunod na mga araw, magkakaroon na tayo ng maiinom na tubig na available dito sa ating Kingdom Hall. Ano pa? Meron tayong mga maliliit na projects. Katulad ngayon, yung ating computer na mahigit 1 dekada na. Ayan, itinawag pansin iyon ng departamento ng nangangasiwa sa ating audio-video na baka pwede nang palitan. So sa mga susunod na araw, itatawag pansin yan sa BOE at isusulat sa LDC dahil merong direksyon ang Kingdom Hall Operating Committee na i-upgrade yung computer para mas makinabang yung mga kapatid sa ating Kingdom Hall. Sa pangatlong tanong, paano ka makakatulong? Maraming paraan para tayo makatulong. Magbigay tayo ng ilan. Sister Calso. Personally, dahil sa aking kapansanan, nagkaroon ako ng guilty sa aking sarili. Kaya ang ginagawa ko, pag gumagamit ako ng PWCR, ang seat cover na ginagamit ko at ilinagay ko, maging ang wipes, itinatapon ko sa basuran para hindi magbara. Kung minsan, tumutulong din ako sa pag-ayos ng upuan. Kadalasan gamit ang left hand ko, pero kailangan kong galawin ang right hand ko, sa tulong pa rin ng left hand ko. Yan. Yung maliit na pagtulong sa pagtatapon ng sariling basura, nakakatulong sa atin iyon o sa Kingdom Hall natin para ma-maintain natin iyon. Ano pa? Ano pa yung makakatulong, magagawa din nating tulong sa Kingdom Hall? Sister Maglangit. Makakatulong din po yung kusang loob na pag-abulay natin sa mga depende sa kakayahan natin at pakikibahagi doon sa paglilinis, pag-maintain at iba pang gawain na kailangan sa Kingdom Hall. Yan, salamat, no. May mga abuloy na hindi lang sa paraan ng pananalapi. Yung iba, nag-aabuloy ng ibang mga kailangan sa Kingdom Hall. Meron nag-aabuloy ng kortina, nagdo-donate ng mga magagamit sa ating mga toilets. So maraming paraan para tayo ay makatulong sa pag-maintain ng ating Kingdom Hall. Pero ang isa sa pinaka organized na ginawa ng mga saksi ng branch at sa tulong ng Tapat at Matalinong Alipin ay yung donate.jw.org. Bakit kaya inilaan ito ng Tapat at Matalinong Alipin? Bueno, ang goal nito ay hindi lang para matulungan yung personal na Kingdom Hall na ginagamit natin, kundi tulungan din yung ibang Kingdom Hall na nangangailangan ng pondo para sila ay makapag-maintain. Maraming Kingdom Hall sa mga liblib na lugar, marahil ay walang aircon o kaya mahina ang internet. Nakakatulong yung ating mga donasyon sa pamamagitan ng donate.jw.org para matulungan sila na masustain yung mga gastusin sa ating Kingdom Hall. Sa kabuuan, ang ating buong pusong pagsuporta sa Kingdom Hall, lalong-lalo na yung paggamit sa pinakamabuting paraan ng pondo ng ating Kingdom Hall, nagbibigay ito ng papuri sa Diyos na Yehova. Hindi lang nito ay nabibigyan ng dignidad o kaya nabibigyan tayo ng komportableng lugar para sumamba sa Diyos na Yehova. Ang pinakamahalaga dito ay nagbibigay ito ng kapurihan sa Diyos na Yehova. Salamat, Brother June Talisora, sa organisadong pagtalakay na yun sa pagmamantine ng Kingdom Hall. Salamat din mga kapatid sa mga donations ninyo. Balik tayo sa templo. Dito naman tayo sa espiritual na templo ni Jehovah, yung mga pinahirang alagad noon. Pakinggan natin si Brother Ezekiel magpili. Point number 9, pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Tatalakayan niyang intro sa section 14 at aral 94 at 95. Yung mga para po, babasahin ni Brother Erwin Francisco. Okay. Gandang gabi ulit sa inyo mga kapatid, no? Nasa aral 94, 95 na itatalakayin natin. Pero bago yon, dito muna tayo sa section 14.
Tutulungan tayo ni Brother Francisco sa pagbabasa ng mga parapo. Umpisa natin sa introduction sa section 14. Pasuyo, Brother Francisco. Ipinangaral ng unang mga Kristiyano ang mabuting balita ng kaharian hanggang sa pinakamalayong lugar sa lupa. Sinabi ni Jesus kung saan sila mangangaral at makahimala silang binigyan ng kakayahang magsalita ng iba't ibang wika, ginagamit ng mga tao para maturuan nila ang mga ito. Binigyan sila ni Jehovah ng katapangan at kapangyarihan para maharap nila ang pag-uusig. Binigyan ni Jesus si Apostol Juan ng pangitain tungkol sa kaluwalhatian ni Jehovah. Sa isa pang pangitain, nakita ni Juan na tinalo ng kaharian ng langit si Satanas at winakasan magpakailanman ang pamamahala nito. Nakita ni Juan na namamahala si Jesus bilang hari, pati na ang 144 kasamang tagapamahala. Nakita rin ni Juan na naging pariseo o paraiso ang buong lupa at ang lahat ay payapa at nagkakaisang sumasamba kay Jehovah. Okay, salamat no. Nandito tayo sa huling section ng aklat na mga aral na matutuhan natin sa Biblia. Binubuo ito nung aral 94 hanggang 103. Kaya sa section na ito, ano yung mga halagang aral ang matutunghayan natin dito? Malalaman natin. Meron 3 dyan. Sino unang magbigay ng isa? Si Sister Shepe. Napaparangalan natin si Jehovah kapag ginagawa natin ang gawaing ibinigay niya sa atin. Okay, salamat. Kalawa, Sister Magallanes. Ialay ang iyong buhay kay Jehovah at ipakitang gusto mong maging sakop ng kanyang kaharian. Okay, at ang huli, Sister Calpio. Gawin mong pinakamatalik na kaibigan si Jehovah. Okay. Maraming salamat. No? Yan yung matututuhan natin sa section 14. Okay, dumako na tayo dito sa aral 94. Tumanggap ng banal na espiritu ang mga alagad. Pasuyo, Brother Francisco. 10 araw pagkabalik ni Jesus sa langit, tumanggap ng banal na espiritu ang kanyang mga alagad. Iyon ay noong Pentecostes 33 CE. At nagdatingan sa Jerusalem ang mga tao mula sa maraming lugar para magdiwang. Mga 120 alagad ni Jesus ang nagtitipon sa kwarto sa itaas ng isang bahay. Biglang may nangyari. May lumitaw na parang apoy sa ulo ng bawat alagad at nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Dinig na dinig sa buong bahay ang ingay na parang malakas na bugso ng hangin. Narinig iyon ng mga taga-ibang bansa na bumisita sa Jerusalem at tumakbo sila papunta sa bahay para tignan kung ano ang nangyayari. Humanga sila nang marinig nilang nagsasalita ng iba't ibang wika ang mga alagad. Sinabi nila, mga taga-Galilea sila, di ba? Paano sila nakapagsalita ng wika natin? Pagkatapos, tumayo si Pedro at ang iba pang apostol sa harap ng mga tao. Sinabi ni Pedro sa kanila na si Jesus ay pinatay at na binuhay siyang muli ni Jehovah. Sinabi ni Pedro, nasa langit na ngayon si Jesus sa kanan ng Diyos at ibinuhos niya ang pinangakong banal na espiritu. Yan ang dahilan kung bakit nakita nyo at narinig ang mga himalang ito. Napakilos sa mga tao sa pananalita ni Pedro, kaya nagtanong sila, ano ang gagawin namin? Sinabi niya sa kanila, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Makakatanggap din kayo ng banal na espiritu. Nang araw na iyon, mga 3,000 ang nabautismuhan. Mula noon, mabilis na dumami ang mga alagad sa Jerusalem. Sa tulong ng banal na espiritu, nagtatag ang mga apostol ng marami pang kongregasyon para maituro nila sa mga alagad ang lahat ng iniutos ni Jesus sa kanila. Okay, salamat no. Okay, sa naka-implantang tanong muna tayo. Ano nangyari noong Pentecostes 33 CE? Sige, si Sister L. Sampung araw after bumalik si Jesus sa langit, may maraming disciples na nasa isang room ng bahay. May apoy na umapir sa ulo ng mga disciples.
nag-speak sila ng iba't ibang mga languages. Ang mga visitors nagpunta dyan at sinabi, paano kaya sila nag-speak ng iba't ibang languages? Sa Galilee lang sila. At sinabi ni Peter na bumalik si Jesus at pinor ang Holy Spirit sa ulo nila. Okay, salamat, no? Okay, sa kalugtog na tanong tayo. Bakit napakarami ang nagpabautismo? Sister Libres. Marami ngang nagpabautismo, mga 3,000, dahil naantig ang puso nila nang marinig nila yung makapangyarihang pahayag ni Pedro. Naunawaan nilang ang Mesiyas na ipinadala ni Jehovah ay si Jesus na nabuhay muli. Naabot ang kanilang mga puso at sila ay agad-agad na kumilos at nagpabautismo. Yung ikalawa, kung bakit marami pa rin nagpabautismo ay yung pagbuhos ng banal na espiritu, kumilos sa kanila yung mga himalaring nakita nila upang tanggapin yung katotohanan. Okay. Okay, sa kalagdagang punto, no? Ilan ulit yung nabuhusan ng banal na espiritu nung Pentecostes, 33 CE? Ilan ulit yung tumanggap ng banal na espiritu? At ano naging resulta nung pagbuhos doon sa banal na espiritu nung tumanggap na iyon? Sister Ampi po. Bilang pagdiriin lang po. 120. Ayan. Sila pagkatapos, mayroon silang nakitang parang apoy sa kanilang ulo. Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Ayan. Dahil doon sa 120 na yon, nagkaroon ng iba't ibang wika, marami nakarinig. Yung mga nakarinig na yon, napakinggan nila, lengguwahe ko yun kasi may mga bumusita Napakinggan nila. Ano napapansin natin sa ngayon? Yung mga nagsasagawa din ng ganito. Kung tawagin nyo na speaking of tongue. Ano napapansin natin sa panahon? Meron ba nagsasagawa na ngayon sa mga tunay na Kristiyano ng ganon? Brother Calso po. Meron. Halimbawa, may mga dumadalo sa mga Japanese congregation, pero hindi naman sila Japanese, mga Pilipino sila. Ngayon, natuto sila magsalita ng Japanese. Meron din sa Korean. Ayan, maraming mga kapatid doon na Pilipino, nagsasalita na ngayon ng wikang Korean. Ayan, kaya parang ganun din nangyayari. Nakapagsalita sila ng wika na hindi naman nila wika. Ayun, doon sa, sa mga tunay na Kristiyano, no? Yung talagang iba-ibang wika yung mga sinasalita ng mga lingkod ni Jehovah. Kahit saan bansa ka pumunta, kung ano yung lengguwahe nyo, maiintindihan nyo talaga. Pero sa panahon natin, meron din nagsasagawa niyan, pero hindi naiintindihan. Kaya minsan nga napansin natin, meron dumalo, may nag-i-speaking of tongue, nadismaya yung dumalo. Kasi yung sinasabi nung nag-i-speaking of tongue, puro masasamang salita. Kaya umalis siya dun sa lugar na iyon. Si Brother Renz. Totoo yun. Yung mga kapatid natin, gumugugol ng buwan, taon, para lang mapag-aralan yung isang lingwaheng hindi sila sanay. Pero may kinalaman doon sa tulad ng 120 noon, yung himala na makapagsalita, wala nang kaayusan yun sa ngayon. Kasi sinabi mismo ni Pablo sa unang Corinto 13:8, yung pagsasalita ng iba't ibang wika, tapos na yon. Kaya iba na yung kaayusan sa ngayon. Ayun, salamat doon sa nakuwang reference ni Brother Umali. No? Okay, iba pang tanong. Bukod doon sa mga nabautismuhan doon, ilan pa yung nadagdag? Kung titignan niyo yung ulat dyan. Gawa, 4. Ilan lahat ang total nung panahon na iyon? Okay, si Sister Austria. Nadagdagan ng 3,000. Ayan, bukod sa 3,000, Brother Nuestro. Agad-agad, nagkaroon pa ng 5,000. Nakinabang. Nakita natin, napakarami ng resulta ng pagbuhos ng banal na espiritu doon sa 120.
na mga alagad na nagkakatipon-tipon. Okay, iba pang tanong? Sa aral na ito, ano natutuhan natin sa Diyos na Jehovah? Sister Sherin Calzo. Sa pangyayari nga pong ito nung Pentecost 33 CE, makikita natin na ang Diyos na Jehovah talagang mahal na mahal niya ang lahat ng tao, ano man ang uri, ano man ang wika, saan mang bayan ito nanggaling. Talagang gustong-gusto ni Jehovah na mapaabot sa lahat ang mabuting balita at maintindihan nila ito. Okay, salamat. Mahusay, no? Okay. Si Brother Odi Belmonte. Mahalagang maghintay nga po sa tamang panahon ni Jehovah. Bali yung 10 araw po muna naghintay yung mga alagad pagkatapos umakyat si Jesus sa langit. Hindi po nila pinangunahan yung mga bagay-bagay, kundi nagtiwala po sila sa pangako ni Jehovah. Kaya kapag matyaga po tayo naghihintay po sa Diyos, makikita po natin yung tamang panahon ng kanyang pagkilos po. Okay, salamat. Okay, Sister Irene. Kaya kitang-kita po yung pagiging Diyos ng pag-ibig ni Jehovah kasi noon pa man hanggang ngayon talagang mahalaga kay Jehovah na mapatutuhanan ng iba't ibang lahi o iba't ibang wika. Kaya pinahintulutan niya po na maisalin ang Biblia sa maraming wika, gayon din ang ilang literatura at gayon din ang ating website sa punto po na hindi man po tayo makahimalang makapagsalita ng ibang wika, ginawang posible ni Jehovah yung para mapaabutan ng marami. Okay, salamat, no? Okay, Brother Junel de Los Angeles. Kaya tama po yun. Hindi man tayo makahimala na nagsasalita ng iba't ibang wika, pero yung organisasyon natin, naglaan sila ng tulong. Ano yun? Halimbawa, meron tayong JW Sign Language, meron tayong JW Language na magamit natin para makipag-usap tayo sa mga tao na mula sa iba't ibang wika. Okay, salamat, no? Okay, Brother Tom Villavicencio. Kung papansinin natin doon sa ulat na yung mga Kristiyano noon ay nagsalita ng iba't ibang wika, pero merong hindi natuwa. Sino yon? Kasi doon sa Gawa 2:13, napagkamalan silang lasing. So, dito pinapakita na talagang ang diablo ay hindi natutuwa doon sa mga unang Kristiyano. Pero makikita natin yung banal na espiritu, tumulong yun sa mga Kristiyano na magpatuloy. At sabi nga doon sa huling bahagi ng paragraph na maraming kongregasyon yung naitayo para maituro sa iba yung katotohanan. Okay, salamat, no? Okay, dumako pa tayo sa ibang tanong. Yung natutuhan natin sa aral na ito, paano natin may ikakapit ito sa ating pagmiministeryo, sa ating pamilya at sa kongregasyon. Brother Roy Mata. Aral na dalisay na wika, tinuturo natin yan, 200 mahigit na lupain. So ibig sabihin, pag dalisay na wika, dalisay din ang puso ng tao. Kasi ang banal na espiritu hindi naman kikilos sa isa kung hindi siya kumikilos din. Parang ilustrasyon na isang sasakyan hindi makaliko sa kaliwa o kanan kung hindi aandar. Kumbaga kikilos din siya. Ngayon, kapag tayo'y kumikilos, nangangaral tayo, nagsasalita sa mga tao, yung pampublikong pagpapahigan ng mabuting balita, bagaman si Jehovah ang sumusuri sa puso, alam niya kung may tunay na pananampalataya ang isa na nangangaral o hindi. Pinapakinggan niya rin yung sinasabi natin. Kaya makikita din talaga ni Jehovah kung ba sinasabi natin galing sa Kanya, kung talaga bang may pananampalataya yon, doon nakikinig si Jehovah, bukod sa pagbabasa yan sa puso natin. Okay, salamat, no? Meron pa? Brother Easy. Kapag nakatagpo tayo, ay nakita natin kanina yung epekto kapag sariling lengguwahe yung ginagamit, mas nagiging receptive yung tao. So kapag nakatagpo tayo ng isang tao, may bahay na hindi masyado naiintindihan yung Tagalog, galing probinsya, o kaya baka iba foreigner, turuan natin siyang gumamit ng ating website na jw.org para mag-request doon ng dadalaw sa kanya sa lengguwahe na gusto niya. O kaya kung hindi man niya kayang gawin yon, pwede natin gamitin yung please follow up form para matulungan siyang makatanggap din ng mga salig Bibliang publikasyon at pag-aaral. Okay, salamat, no? Okay, Brother Rizal, may ulyo. Gamit din natin sa ministeryo yung ulat na ito tungkol doon sa 120 na alagad
na napuspos ng banal na espiritu. Lalo na doon sa mga naniniwala na ng Trinity. Dito nakita natin na yung banal na espiritu ay talagang hindi siya persona. Kasi isipin mo, napuspos niya yung 120 na bahagi. Kung persona yan, hindi magagawa yun. Kaya ito pwede natin magamit na patotoo na talagang ang banal na espiritu ay hindi persona. Okay, salamat. Okay, malinaw na yung punto. Dito na tayo sa aral 95. Walang makapigil sa kanila. Pasuyo, Brother Erwin. Isang lalaking lumpo ang muupo at namamalimos araw-araw sa may pintuan ng templo. Isang araw, nakita niya sina Pedro at Juan na papunta sa templo. Sinabi niya, "Palimos po." Sinabi ni Pedro, "May ibibigay ako sa iyo na mas mahalaga kaysa sa pera." Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka at lumakad. Tinulungan ni Pedro na tumayo ang lalaki at nagsimula itong maglakad. Tuwang-tuwa ang mga tao sa himalang ito, kaya marami pa ang nanampalataya. Pero nagalit naman ang mga saserdote at mga Saduceo. Hinuli nila ang mga apostol, dinala sa hukuman at tinanong, "Sino nagbigay sa inyo ng kapangyarihang pagalingin ang lalaking ito?" Sinabi ni Pedro, "Tumanggap kami na kapangyarihan mula kay Jesucristo, ang lalaking pinatay nyo." Sumigaw ang mga lider ng reliyon, "Huwag na kayo magturo tungkol kay Jesus." Pero sinabi ng mga apostol, "Dapat kami magturo tungkol sa Kanya. Hindi kami titigil." Nang makalaya sina Pedro at Juan, pumunta sila sa ibang alagad at ikinuwento ang nangyari. Nanalangin sila kay Jehovah, "Tulungan niyo po kaming maging matapang para may pagpatuloy namin ang inyong gawain." Binigyan sila ni Jehovah ng banal na espiritu at patuloy silang nangaral at nagpagaling. Dumami pa ang naging Kristiyano. Inggit na inggit ang mga Saduceo, kaya ipinahuli nila ang mga apostol at ipinabilanggo. Pero ng gabing iyon, inutusan ni Jehovah ang isang anghel na buksan ang pinto ng kulungan at sabihin sa mga apostol, "Bumalik kayo sa templo at magturo doon." Kinabukasan, ganito ang iniulat sa Sanhedrin o hukuman ng mga lider ng reliyon. "Nakakandado ang kulungan, pero wala na ang mga lalaking ipinakulong nyo. Nasa templo sila ngayon at nagtuturo sa mga tao." Iniresto na naman ang mga apostol at dinala sa Sanhedrin. Sinabi ng mataas sa saserdote, "Hindi ba sinabi na namin sa inyong huwag na kayong magturo tungkol kay Jesus?" Pero sumagot si Pedro, "Dapat namin sundin ang Diyos bilang tagapamahala, hindi ang mga tao." Sa sobrang galit ng mga lider ng reliyon, gusto nilang patayin ang mga apostol. Pero nagsalita ang Pariseyong si Gamaliel, "Mag-ingat kayo, baka kampi ng mga lalaking ito ang Diyos. Talaga bang gusto niyong lumaban sa Diyos?" Nakinig sila sa kanya, pinagpapalo nila ang mga apostol at inutusan ulit na huwag nang mangaral. Pagkatapos ay pinalaya sila. Pero hindi tumigil ang mga apostol. Patuloy nilang ipinangaral ang mabuting balita sa templo at sa bahay-bahay. Okay, maraming salamat, Brother Francisco, sa pagtulong sa amin sa pagbasa. Naka-imprentang tanong, unang bahagi, bakit hindi tumigil sa pangangaral ang mga alagad? Okay. Sister Maglangit po. Hindi nga po sila tumigil sa pangangaral yung mga alagad kasi alam po nilang ito yung utos ni Jehovah at ni Jesus. Kaya kahit inusig sila, kinulong at binabantaan sila, mas pinili po nilang sundin ang Diyos kaysa sa mga tao. Okay, salamat. Paano sila tinulungan ni Jehovah? Anong mga nangyari at natulungan sila ng Diyos na yun? Ano ba yung ginawa sa kanila? Kaya doon kumilos ang tulong ng Diyos na Jehovah. Ano ba yung nangyari sa puntong iyon? Dahil sa sigasig nila, anong resulta noon? Sister Mata. Tinulungan sila ni Jehovah sa tatlong paraan. Una, binigyan niya sila ng banal na espiritu para maging matapang at mangangaral pa rin kahit tinatakot sila. Pangalawa, pinadala rin niya ang isang anghel para buksan ang kulungan at sasabihin sa kanila na bumalik sa templo at magturo. At pangatlo, at gumawa pa siya ng mga himala sa pamagitan nila gaya ng pagpapagaling sa lalaking lumpo para maraming manampalataya.
Ayan. Ano yung tahasan nilang sinabi nung pinagbabawalan sila na wag nang mangaral? Si Brother Flores muna. Kaya tasan na lang sinasabi na susunod sila sa Diyos bago sa tao. Ayan, okay. Anong matutuhan natin dun sa sinabi ni Gamaliel? Napansin niyo yung word na sinabi ni Gamaliel dahil pinagbabawalan yung mga Kristiyano na mangaral eh. Ano yung pampatibay na sinabi niya? Na nagpalakas ito ng loob si Brother Nolan. Kasi nga dapat na, sabi doon, na dapat mag-ingat kayo, baka kakampingan nila ng mga lalaki na ito, ang Diyos. Sabi doon na, talaga bang gusto ninyo lumaban sa Diyos? Kaya doon, narinig nila na baka sila din ay balikan ng Diyos na iyo. Ayan. Sabi niya, kung sa Diyos yan, ay kung sa tao yan, babagsak yan. Pero kung Diyos yan, baka kinakalaban pa natin ang Diyos, no? Okay, sa iba pang punto, ano natutuhan natin sa araw na ito may kinalaman sa Diyos na Jehovah? Sige, Brother Mata. Si Jehovah ay makapangyarihan sa lahat. 2 beses na winarningan itong mga apostol na huwag nang mangaral. Pero may nagawa ba itong Sanhedrin? Wala. Ang lumabas tuloy, yung kanilang otoridad ang napawalang sala. Ang labas, sila tuloy ang sumusuway sa Diyos. Silang matigas ulo ngayon. Pero itong mga apostol, yun ang masunurin sa Diyos. Kaya ang aral, napawalang bisa ang kanilang otoridad laban sa otoridad ni Jehovah. Ayan. Talagang kikilos ang Diyos na Jehovah. Okay, paano natin magagamit ito sa ating pagmiministeryo, sa kongregasyon, at sa ating buhay pamilya? Brother Arona. Yung sa ministry na pakinabang tayo sa panalitang ito ng Gamaliel, sapagkat natanda natin na mga early 90s, nagkakaso sa Cebu na pinagbawalan ng in-expel ang mga estudyante dahil sa pagsalyuting. Sa argumento sa Supreme Court, ginamit ng abogado natin na itong argumento ng Gamaliel, huwag niyong pakialaman. Itong mga taong ito, baka kampi ito ng Diyos. Kung sa Diyos yan, ay talaga mabubuwag yan. Ano? At nakinig ang Supreme Court at silang ayunan yung ating argumento at kaya nakinabang ng mga estudyante. Ngayon, mga may anak na mga may asawa na magkita kami. Okay, ganda yung karanasan na yun, no? Yung mga kapatid natin sa Cebu. Okay, Sister Vasquez Paulilla. Sa pamilya, pwede din natin itong magamit, lalo na yung pamilya na nahahati. Ibig sabihin, iba-iba yung kanilang paniniwala. So, pwede nating ipakipagkatwiran ito sa kanila na dapat natin sundin pa rin ang Diyos na Jehovah kahit mahal na mahal natin yung ating mga kamag-anak. Dahil gusto natin na mauna ang utos ng Diyos na Jehovah kaysa sa pag-ibig natin sa ating mga kamag-anak. Madalas na nangyayari ito, lalo na doon sa mga baguhan na talagang hindi naman inborn ng mga saksi. So, nakapag-asawa ng hindi saksi, nagkaanak ng mga hindi saksi, tapos nagkakaroon ng pagtatalo-talo sa loob ng pamilya. Kailangan maging matibay ka na tumayo kang matatag at sabihin mo mauuna si Jehovah kaysa sa kanila. Okay, salamat na. Sister CK. Nakakatulong sa isa na magkaroon ng lakas ng loob kung regular siyang nangangaral. Kasi kapag nangangaral na siya, natututo siyang magtiwala kay Jehovah dahil sa Bible study, laging yung Biblia ang gamit niya. At ganun din, kapag habang lumalakas na yung loob natin para mangaral at mag-Bible study, mas nagiging handa tayo kapag ipinagbawal na ng gobyerno ang gawain natin. Salamat na. Sister Barce. Sa ministeryo, halimbawa, sinindak tayo, tinakot tayo ng isang lalaki na patigilin tayo sa pangangaral. Huwag tayong matakot. Tularan natin yung mga apostol na sabi nga dito,
sa halip na matakot sila, ipinagpatuloy, malakas loob na ipinagpatuloy nila yung pangangaral sa pagtuturo sa bahay-bahay. Kasi sa ngayon kasi marami ngayon na lalo nang malapit na ang katapusan, marami ang mga opposer, baka matakot tayo. Tularan natin, lakas loob na ipagpatuloy natin yung pangangaral. Okay, salamat. Sister Calso po. Dito naman sa atin, wala namang nagbabawal sa ating pangangaral. Pero sa pag-uusig sa ating pamilya, mag-uusig ng mga politiko, pag-uusig ng isang ibang tao, baka maghina tayo. Pero kailangan pa rin tayong mangaral. Kasi bakit? Sinusunod natin ang gobyerno ng Diyos, ang gawa ng tao, hindi. Gobyerno ng Diyos lamang, hindi makapagkinto sa ating pangangaral. Okay, salamat. Okay, Brother Odi Belmonte. Katulad din po sa sagot po ng iba, tungkol po sa mga naranasan ng mga apostol na pag-uusig po, na yung kagalakan po, hindi po siya nakadepende sa kung ano yung kalagayan po ngayon. Kahit po sila, yung mga apostol, pinagpapalo, pinahirapan sila, hindi pa rin po sila tumigil sa paglilingkod. Mas mahalaga po sa kanila yung pagsang-ayon ni Jehovah kaysa sa pansamantalang kaginhawaan. Kasi pwede naman nilang takasan yung mga atas nila, pero di po nila yung ginagawa. Dahil alam po nila na yung tunay na kagalakan ay magbumula po sa pagpaninindigan po nila kay Jehovah. Okay. Brother Umali, Sarap. Magaganda yung mga punto ng mga kapatid tungkol sa lakas na loob. Pero maganda rin kung sa isang aspeto ng pangaral, tanungin din natin sa nangunguna kung anong kaayusan. Kasi may mga pagkakataon na kung hilingan tayong tumigil, titigil tayo. Hindi naman dahil nakipagkompromiso tayo, kundi dahil yung kaayusan. Halimbawa, nagka-cart tayo. Sabi sa kaayusan, kapag may lumapit na pulis at pinaalis kayo, sabi doon, sumunod kayo at ipaalam sa mga elder. Ibig sabihin, hindi talaga tayo lalaban hanggang kamatayan. Tatayo kami dito magka-cart kasi yun ang ginawa nila Pedro noon. Magiging matalino pa rin tayo sa pangangaral. Ayun. Ganda yung pagdidiin na yun, no? Pagka nasa cart tayo, pinagbawalan tayo, tigil muna tayo. Okay. Basta yung mga nasa autoridad lang. O baka may manggugulo. Ayan. Brother Calso po. Asahan natin na sa ngayon, malaya pa tayong mga aral no? Pero asahan natin na darating ang pag-uusig. Kasi sinabi naman ng Panginoong Isus, walang alipin na pasdakila sa Panginoon, kaya kung ako'y usig, usigin din kayo. Asahan natin yon. Pero ngayon, pagka dumating yon, bakit tayo hindi dapat matakot? Kasi may mga napag-aralan natin dito na tinulungan ni Jehovah yung mga lingkod niya, sila inusig, pinakulong, binugbog, pero hindi sila pinabayaan. Umasa sila sa kapangyarihan ng Diyos, yung Banal na Espiritu. So doon din tayo aasa. Tutulungan tayo ng Banal na Espiritu, tsak yun. Lalo kung talagang sinisikap natin gawin ang kanyang gawain, ang pangarap mabuting balita. Okay, salamat. Sister Irene po. At karagdagan pa po ay huwag po tayong masiraan ng loob dahil may mga tulad Gamaliel na mga tao rin naman na maniniwala na kahit na pinag-uusig ang bayan ng Diyos ay meron pa rin silang dinaniniwalaan ang kanilang gawain ay totoo, may napapatotohanan pa rin po at nagbibigay daan po yun para sa iba na alaman din ng katotohanan at kilalanin ng kapangyarihan ng Diyos na Jehovah. Okay, meron pa? Meron pa tayo, pwede pa. Sige, si Sister sa ano. Sa teritoryo po, bagamat bugbog na, may bawat kinakatok tayong tahanan, may tumutugon, merong hindi. Merong nagsasabi na may relihiyon na kami, pero hindi pa rin po tayo titigil. Bawat paglabas, meron po tayong lakas ng loob na ipangaral ang mabuting balita ng kaharian. Okay, salamat Sister Malaluan. Okay. Sige, isa na lang po si Brother Roy. Binanggit ng ating bantayan niya yung isang ilustrasyon. Isang langgam, haharangan niya yung train na napakalaki at napakabilis. Yun, lumalarawan kay Jehovah yun, lalo sa gawain niya. Ang tanong, kaya niya bang harangan yun? Hindi niya kayang pigilan yun. Kahit ilang langgam pang haharang sa lilis ng train, matudurog lang siya. Okay, maraming salamat sa inyo mga kapatid, no? Sa napakahusay niyo mga komento.
Salamat din, Brother Ezekiel Magpili. Nakakapagpatibay yung pagtalakay nyo. At sa malinaw na pagbasa, Brother Erwin Francisco. Maraming salamat mga kapatid. Nakakapagpatibay yung mga bahagi, mga komento ng bawat isa. Mula doon sa hinamak nila ang templo ni Jehovah sa paghuhukay. Doon sa mga mauhusay na mga bahagi kanina ng mga estudyante. Doon sa pagtalakay sa Kingdom Hall at doon sa magandang halimbawa ng mga apostol. Mga kapatid, kung kayo ang tatanungin, baka hindi natin na-ikomento kanina, ano yung gusto nyo pang i-share ngayong gabi? Na sigurado magpapatibay sa bawat isa. Mula sa kayamanan, mula sa salita ng Diyos, hanggang sa CBS. Anong part sa program natin? Yung gusto nyo pang ibahagi, ikomento. Sino gusto mag-try? Mag-share? Brother Chito Arjona, pakisuyo. Sa gitna. May natunan ako kanina, may kaugnayan sa 7 and 8 ng Jeremias, talakay sa kayamanan at saka sa hiyas, yung may kaugnayan sa inangkin ng mga Hudyo na alam nilang salita ng Diyos, pero sa kabila noon ay hindi naman lang pinabangan sa pwede na kinakapit. Kaya sa atin, kahit na ano tayo karunong, kaalam, kabisado yung mga teksto lahat, kung hindi natin kinakapit ito, hindi rin tayo makikinabang katulad ng mga Hudyano. Ganda yun. Application. Brother Tom Villavicencio sa harapan. Pakisuyo. Doon sa aral 95, makikita natin doon yung katapangan ng mga apostol, sina Pedro. Pero hindi naman nila magagawa iyon sa sarili nila, kundi sa tulong ng Diyos na Jehovah. Ginawa nila yung buo nilang makakaya. Kahit may mga pagbabawal, sa atin naman wala pang pagbabawal. Kaya pwede nating samantalahin yung pagkakataon habang hindi pa pinagbabawal yung ating gawain. Tama. Maalwan pa ang kalagayan. Brother Nolan Vasquez, sa harapan, pakisuyo. Ang mga alagad naman noon, kahit na matagal na nila kasama ang Panginoon, ay dapat na alam na nila. Pero humingi pa rin sila sa Diyos na Jehovah sa pamagitan ng panalangin. Ang aral, dapat din lagi tayo manalangin sa Diyos na Jehovah para lalo higit na malapit ang kaugnayan natin sa Kanya. Tama. Laging manalangin. Salamat mga kapatid. Nakakapagpatibay kayong lahat. Next week kaya, ano kaya iabangan natin? Tanong, ano yung dapat mong ipagmalaki? Maganda yung picture dun may selfie. Tapos, huwag magpadaya. Suportahan ang... next week malalaman natin ano yun. Salamat at pinagpala ni Jehovah ang ating pagpupulong. Kaya angkop lang na tumayo tayo at purihin natin siya sa ating pansarang panalangin. Awit 71. Tayo'y hukbo ni Jehovah. Halaw sa Efeso 6, 11 hanggang 14. Pagkatapos, pakisuyan natin si Brother Rizal Mejulio sa pansarang panalangin.